BC, tell me about your movie and ano yung nararamdaman mo ngayon na ikaw ay isa na sa official finalist ng Pure Gold Cine Panalo 2026. So yun, first of all, very thankful ako sa Cine Panalo at sa Pure Gold. So binigyan kami ng opportunity to tell this story. Kasi matagal ko na siyang pinagbubuntis, so yun, may chance na ako na ipanganak na siya dito sa Cine Panalo. So yung film namin is about an OFW na lonely death cleaner sa Japan. So doon lang tatakbo yung story. It's a story about life and death. And yun nga, it's about the poignant sadness of impermanent things. So this film will invite the audience to live in the moment and to value life before it's gone. Yeah, so sunod-sunod kahit medyo bago ka pa lang sa ano, no? Sunod-sunod yung matunog mo na works like Kulay Lang Manong, Salikmata, ganyan. So ano bang background mo sa film? What gives you the drive? Start po sa local sa Pampanga, sa akin na city. Tapos mentor namin si Rick Jason Polak Sabana. So siya yung pasok sa amin sa filmmaking. Nag-intay sa amin sa filmmaking. Hanggang nagtuloy-tuloy. Basta yun lang. Sa study, workshop, noon. Tapos I practice writing. Nag-work din ako sa TV before and sa local production houses. So yun, nag-start ako sa making ads and writing talaga. And then yun, siniswerte lang dahil may mga material na yun, kumasa sa Cinemalaya and yan sa Cinesilip and this time Pure Gold. Yeah. DC, sino yung top 3 na gusto mong makatrabahong actors in the future? Actors? Yeah. Ang hirap. Wait lang. Siyempre yung mga veteran actors like siguro si Wilma Santos, Christopher De Leon, and siyempre sila Jennifer Sales, and madami pa sa material na ako. Sa more on veterans yung gusto mo. Yeah. So, you mentioned na si Jason ay mentor mo, di ba? And isa yung hits niya, isa sa film na box office hits ngayon 2025 yung di ba, yung Isang Daang Bulaklak para kay Luna, starring Ash Dress, di ba? So napanood mo ba yun? Sa ngayon hindi pa kasi yun nga, nung nagsa-start yung premiere nila, we're under production sa Salikmata, na siya rin na nagsulat. So medyo busy kami lately. Sabi ko sa kanya, babawi na lang ako pag nagka-screening ulit. Though alam ko, some theaters nagpi-play pa. Oo nga. Oo. Feeling ko nga kung di nag-Quezon, mahaba pa yung run niya. Yeah. So, yeah, someone na matagal na may experience na rin, different prods, ganyan. So, tingin mo bakit biglang out of the blue patok yung, although hindi mo napanood yung film, di ba? But I think na-observe mo naman sa news, ganyan. Ba't patok yung love team nila Ashtin Olviga and Andres Mula? Ako siguro, in a filmmaker's perspective, in a director's perspective, para sa akin, nakikita ko yung chemistry nila maganda. And yung performances nila sa mga previous works na nakita ko naman. Maganda yung register nila sa camera, tapos bagay talaga sila eh. Tapos haluan mo pa na yung talent nila. So kaya siguro patok din siya sa masa.